Shalom. Are we blessed? Amen. Mabuti ang Diyos sa bawat isa. Amen. Grabe, no? So talagang pag kay Lord, wala tayong niyaya dahil imagine na pinupuri natin isa. Hindi basta-basta. Kundi yung nagbigay sa atin ng buhay, yung nagbigay sa atin ng katagumpayan. Amen. Kapatid, tanong ko po, naranasan niyo na ba umilig? Amen. Sarap, di ba? Hindi, ang daming hindi. Wow. Praise God. So, pero hindi po yan yung love na topic natin ngayon. Lahat naman tayo is nakaranas ng pag-ibig, nakareceive at nakapagbigay ng pag-ibig. So, we all experience the full power of love. Hindi lang about yung pinipigan ng power. Dati na rin ang love. Amen? So, ang sarap no pagka pag-ibig talaga ang pinag-uusapan. So, yun. Praise God. Pumapag-ibig na yan. Diba? The full power of love. Mga kapatid, alam nyo ba na mayroong 4 na translation of love in Greek? So, una po is the Eros love. So, ano po ibig sabihin ng Eros love? So, Eros love is the physical, sensual, intimacy between a husband and wife. It expresses sexual and romantic attraction. Yun po yung nararamdaman ng bawat ng asawa, is Eros love. And the Storge love is about parents and sons and daughters loving a family. So, mahal natin ang ating mga magulang, mahal natin ang ating kapatid. So, that is the Storge love. And the Leo love is the kind of love that strong friends feel toward each other. So, lahat tayo rito. So, nasishare natin yung Leo love. Amen? And here is the number 4 is the agape love. So, the agape love is the love of God for a man. It is a love that never changes. Kasi pagmamahal natin, nagbabago. Pero pagmamahal ng Panginoon, is hindi talaga nagbabago. Agape love is a sacrificial love that unites and heals. Agape love is only love that can sacrifice. Dahil pag sinabi ko sa inyong mahal ko kayo at sinabi ko sa akin na, Kuya, ibigay mo nga yung buhay mo. Napaka-imposible naman na masakripisyo ko kasi kahit ibigay ko ang buhay mo sa inyo, hindi ko mabibigay yung pagmamahal na yung inaano. Dahil ang makapagbigay na sa atin ng pagmamahal is ang Panginoon. So we see the love of God through the cross of Jesus Christ. This love saves and restores humanity in the face of sin and death. Kaya na tayo dito because of His love. Dahil tinapos na sa Kalbaryo ng Diyos ang paghihirap natin. Amen? And why it is very important to have love in the church? Pati hindi kailangan natin yun. Napaka-importante ang pagmamahal sa church. Kasi nga, dahil ang gusto ng Panginoon is maramdaman talaga yung pagmamahal na nagagaling sa Diyos, hindi nagagaling sa tao. Hindi ito, umanin po natin kung ano ba talaga yung sabihin ng pagmamahal. So, sa ating po topic, ay meron pong ituturo sa atin ng Panginoon. Basahin ko lang po. Ang sabi po rito in 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong
or a clanging cymbal. If I have a gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all the possess to the boast, to the poor, and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So una po, ay inano po dyan ng ating Panginoon is, ang tinuturo is, without love, we are useless. And sabi nga dyan, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only the sounding boom or a clanging cymbal. Ibig po sabihin, kahit magaling ako magsalita, at wala naman akong pagmamahal, is para lang ako nagsasalita na yung umuugong lang ng kampana na parang walang laman, ampaw. And I do not have love. And I am useless. Tingin ko lang sa akin, meron ako useful ako. Pero pagtingin sa akin ng Panginoon, that I am aking tiraguli. Dahil nagbabagi ako ng kanyang salita, is wala rin namang pagmamahal na nanggagaling sa kanya na sinishare ko rin sa inyo. Amen? And number 2 is, without love, we are nothing. Bakit kaya? Sabi nga rito, if I have the gift of prophecy that and can fathom all mysteries and all knowledge, and I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. So kahit ano pa ang gift na meron tayo, if meron tayong gift of prophecia, and we can fathom all the mysteries and all knowledge, but at kahit meron pa tayong faith and move mountain, pero problema, wala rin tayong pagmamahal, and we are nothing. Kaya lang gusto ng Panginoon is hindi importante na meron tayong gift. Hindi importante that you can fathom all the mysteries and all knowledge. And you have the faith at wala rin tayong pagmamahal. And we are all nothing. Amen? And number 3 is, without love, we are gaining nothing. Sabi nga dyan, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Ibig sabihin, kahit mayaman ka, nagbibigay ka, nangyayarap yung charity, yung pakitang pakitang tao, sabihin na lang natin na, ako mayaman ako, hindi ko na alam kung saan mapupunta yung pera ko, bibigay ko lang sa charity, magpapublish na lang ako, na ako'y nagbibigay. But deep inside, hindi naman pala yun. Gusto ko lang ng popularity. Gusto ko lang ng fame. Then, I gain nothing. Kasi, magkakaroon pa rin ako ng burden sa puso ko. If I give or not properly. And I give over my body to hardship, but I boast, but do not have love, I gain nothing. Ibig ko sabihin is, kahit po maging martyr tayo, if we give sacrificially ang sarili natin, but we don't have love, we gain nothing. Then sabi ka ng Panginoon sa kanyang salita, Hosea chapter 6 verse 6, that I don't want to sacrifice, but I want your love. Ang gusto ng Panginoon is love, love, love. Wala siyang ibang gustong sa atin. Kung magsasacrifice tayo is marami naman. Maraming gusto ang Panginoon. At ang gusto ng Panginoon is, ano ba talaga yung una natin na-receive? Ang una natin na-receive is pagmamahal. Pagmamahal na nangyagaling sa Kanya at hindi nangyagaling sa atin. And why without love, we are useless? And why without love, we are nothing? And why without love, we gain nothing? Because the value of love is greater than anything. Love is greater than prophecy. Love is greater than knowledge.
Love is greater than faith. Love is greater than feeding the poor. And love is greater than martyrdom. Lagi po natin ito, napaka-importante ang pagmamahal. Dahil the value of love is greater than anything. Alam niyo mga kapatid, pag wala tayong love, isipin natin, meron tayong kulang. Dahil ang pagtao, merong gift na iba. Kasi, mano natin, parang kulang yung binigay mo sa aking gift. Kasi yung iba nakakapag-umpisa. Yung iba may knowledge. Kasi ito yung nangyari sa Church ng Corinthians. They are boasting their gifts, their knowledge, their faith, kung paano nila nalalagpasan ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. And yung iba is merong kakayahan, nagbibigay sila sa Manila. But we don't have that. Kaya, the value of love is greater than anything. Again, babasahin ko po. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a sounding gong or a clanging cymbals. If I have a gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have the faith, if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Pero po natin bakit po ayaw nililiman ng Panginoon. That without love, we are useless. Without love, we are nothing. Without love, we gain nothing. Dahil po, ang basihan po ng Panginoon is una, pag-ibig. Sabi po rito, in Matthew 7, verse 21 to 23, sabi po rito, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Take note, what is the will of the Father? Mamaya po, malalaman natin. On the judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name. Take note, in the name of Jesus, and performed many miracles in your name. But ano sabi ni Lord? But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's law. What is the God's law? Love. And dito, inaano ng Panginoon kanina sa verse 1 to 3, and where is the love? Kasi nga, in Matthew 22, verse 34 to 40, ang sabi rito, but when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So, naiintindihan po natin na alam ba natin kung sino yung mga neighbors natin? Neighbors natin po is including our enemy. Yung ayaw sa atin, we need to love them. Dahil mamaya po, maintindihan po natin bakit kailangan natin sila mahalin. Kaya pag hindi po natin sila mamahalin, mababasa natin at marikinig natin kung ano ba talaga
kung gaano ba talaga ka-importante ang pagmamahal. E sabi dito, the love of Jesus Christ is the greatest motivation to love one another. Bakit po? Kasi sabi po sa 1 John chapter 1 verse 19, we love each other because He loved us first. So, hindi tayo makapagmahal sa bawat isa kung hindi tayo o wala tayong nakukunang motivation. So, our motivation is the love of Jesus Christ, the greatest motivation to love one another. Kaya nga tayo nakapag-motivate na magmahal sa ibang tao to show compassion. Because, hindi pa ba tayong magmahal? Minahal na tayo sa ng Panginoon. Amen? And, here, to love one another is the greatest testimony that we are a disciple of Jesus Christ. Kasi nga sabi niya, in John 13 verse 34 to 35, so now I am giving you a new commandment, to love each other, just I have loved you. You should love each other. Why? Because your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Amen? Lahat po ba tayo disciples ng Panginoon? Yes! So kailangan po natin magmahalan at ipadama o ipakita sa mundo na kaya nating magmahal. Hindi lang dito. Dahil ang pagmamahal na dapat nating ibabahagi is bilang ay Christian na dito kaya mamahalin nito. Eh paano na lang nagpo-persecute natin? Pero ang natin sa mahalin. Hindi man nila tayo mamahalin is we must remember that we need to enter the kingdom of God. At gusto ng Panginoon na pag nagtawag tayo sa Kanya ng Lord, Lord, we will not break the law. Dahil yung law na yun, yung love, doon nakahang lahat ng law. Amen? And the genuine love that we receive from God to express to one another is the greatest confirmation that we are alive in Christ. Sabi mo kanina, pag hindi po tayo nagmahal, is dito natin malalaman. Then sabi in 1 John chapter 3 verse 14 to 15, if we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed the death to life, from death to life. But a person who has no love is still dead. Narinig niyo ba? Sabi, but a person who has no love is still dead. So ano kung gagawin natin? Kailangan talaga natin i-practice yung pagmamahal. Hindi yung pagmamahal na nagagalit sa atin, hindi yung pag sinabing, Randy, mahal kita. Ito. Hindi ako pwede. Ama, patay ako kay Lord. Hindi ako patay kay Randy kung sasabihin ko lang, Randy, mahal kita. But deep inside, meron akong feeling na motibo na hindi maganda. But a person who has no love is still dead. Kaya ngayon pala mga kapatid, kung meron mang hindi may gusto sa atin, kailangan talaga natin sila mahalin. Lugi tayo. Baka sila tinuturuan din ni Lord na mahalin na tayo. Tapos tayo nakapokus pa rin na hindi siguro ako nila mahal. Lord, hindi ko muna sila mamahalin. But a person who has no love is still dead. Mahirap yun. Na akala natin sa sarili natin, buhay na buhay tayo. But dun pala ang hirap. Lord, ang hirap mahalin yung taong nakasakit sa akin. Lord, ang hirap mahalin yung taong nag-grabyado sa akin. But kailangan natin tayo. But a person who has no love is still dead. Sabi nga, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart.
Murderers. Di ba? And you know that murderers don't have eternal life within them. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging malinis ang ating puso. Because ang gusto ng Panginoon is magkaroon tayo ng pusong dalis. Yung ganda lang natin, create in me a clean and pure heart. Kasi pag hindi mo naging malinis ang ating puso at hindi tayo nagpapaturo sa Panginoon, isa na yung problema. Pagkakaroon tayo ng light sa puso natin. Magkakasakit pa tayo. Tapos magre-reklamo tayo kay Lord, Lord, may sakit ako. Sabi ng Panginoon, lagi ka kasi galit sa tao. Hindi mo kasi kaya ibigay yung pagmamahal ko. Sabihin natin, o sasabihin ko, na Lord, yung pagmamahal mo kasi sa akin lang. Kasi sa akin, ako lang nakakaramdam. Sabi na Panginoon, ibigay yung pagmamahal. Amen? Mga kapatid, kahit walang magmahal sa atin, we are assured na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sabi nga dyan, the love of God is our greatest confirmation and assurance that nothing can separate us from His love. Sabi in Romans 8, verse 36 to 39, and I am convinced, sino po may sabi si Paul, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Amen? Kahit sabihin sa atin ng mundo is hindi kayo mahal ng iyong Panginoon dahil marami kayong problema. Aba, sino bang walang problema? Ang Panginoon nga, laging sinusundan ng Satanas upang itin. Aba, tayo pa kaya? Tao lang tayo. Kasi pag wala tayong problema, para natin, talo pa natin ang Panginoon. Neither death nor life, neither angels nor demon, neither our fears for today. Kung ano yung takot po natin, hindi po yun makapagsimba rin sa Panginoon, sa atin, sa kanyang pagmamahal. Kung natatakot po tayo na it might be yung tingin natin sa sarili natin, hindi na natin masusustain yung sarili natin. We must remember that our God will supply all our needs according to the riches of His glory. Our Lord Jesus Christ is our provider. Hindi yung kanina. Diba, narinig niyo yung pinakita ng Panginoon na si Ate Eva is nag-pray lang. But God provide. Yung takot niya for that day, pinalitan ng Panginoon. At hindi yun talagang kumbaga para sa ibang tao. Because God is work in a mysterious ways. Nakasobre. Walang nag-claim. It means, kasi mga kapatid, kahit sabihin pa natin kung sino man yung nawalan, bibigyan din ng Panginoon. Amen. And nor our worries about tomorrow. Kung ano yung inisip natin bukas. Hayaan muna natin yun. Mag-focus muna tayo ngayon. Dahil hindi natin alam. Bukas, umamaya. Tawagin tayo ng Panginoon. Lord, ayun ko muna. Bakit Joe? Lord, nag-worry mo. Bukas? Mag-focus muna ngayon. Or even the powers of hell or not even the powers of hell can separate us from God's love. Nagkasala man tayo kahapon, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. The enemy no hold to us. So, kailangan lang talaga natin that we have the repentant heart. Dahil pag nag-repent po tayo sa Panginoon, hindi naman agad na parang okay na sa atin yun. Siyempre, dadaan pa rin tayo sa kanyang disiplina. At pag disiplina tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi yung nagdisiplina sa atin, Panginoon yun. Kasi pag humingi tayo ng tawad tapos parang wala tayong nararamdaman, parang hindi tayo napalo. Kasi it might be,
yung naririnig natin, nakakala natin na disiplina, ay okay na siguro ito kasi parang hindi naman ako nasaktan sa salita ng Panginoon, hindi man ako nakonvict. It might be. Ang demonyo yun. Mind you, brothers and sisters, ang demonyo is magaling. Gumamit din sa salita ng Panginoon. Amen? And no powers in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. That is revealed in Christ Jesus our Lord. Minsan po, pag nagapaman tayo at inuusig tayo ng mundo, hindi tayo deserving na natawagin ng ating Panginoon, na Panginoon dahil hindi tayo nakasunod. Tandaan po natin that nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Pag nakarinig tayo noon, praise God. Basta tatandaan po natin, ang Panginoon is hindi po sa atin na po-condemn. Dinidisiplina lang tayo ng Panginoon. Kaya, kasi yung lies lang ng demonyo pag hindi natin nasunod o kung nadapa tayo, is huwag ka na munang pumunta ron. Bakit po? Kasi, baka pag-uusapan na nga. Sa Panginoon, sa bahay ng Panginoon, hindi ka pag-uusapan. Sa bahay ng Panginoon, i-welcome ka. Why? Dahil ang tao na mag-iisip ng masama sa iyo, babatukan ang Panginoon. Paano? Sasabihin ng Panginoon, uy, hindi ikaw tumawag niyan. Hindi ikaw nag-welcome niyan. Hindi mo yan tahanan. Hindi tahanan ko yan. Everybody is welcome. Dahil ako ay nananapit na makita yung tao na nagdulong sa ibang naman. Kaya walang makakapagpigil sa atin. Amen? And here is, love is patient and love is kind. Alam naman talaga natin, no? Ano ba talaga ang ibig sabihin na love is patient? Sabi ko rito, love is patient, the ability to endure difficult people, and despite of difficult situation, without giving into anger or giving up hope. So, ang love po is may mahabang pasensya. So, because God's continue to show us patience when we are doing disappointing things, we can show others patience when they are disappoint us. Amen? So, tabakan talaga natin ang ating pasensya. Dahil ang Panginoon po, ang haba ng pasensya natin ng Panginoon, na kahit na kapag hindi natin nasusunod ang kanyang tuntunin, is talagang binibigyan tayo ng pasensya ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon is sumunod tayo sa Kanya. And patience is a fruit of the Holy Spirit. Amen? And next is, love is kind, gentle to all. Sabi nga rito, Christians are commanded to treat all people. So, we will always be kind, not just only to our co-believers, to our co-church being, but sa lahat po. Even though mag-share tayo ng gospel, ang nireject man yung salita ng Panginoon, is maging kind din tayo ng kanila. Huwag po tayong, natin sila na uusigin din natin. Eh, sabi nga, sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Meron man nakasakit sa atin, agad tayong magpapatawad. Maging kind tayo sa lahat ng bagay. So, always remember na ang Panginoon is humingi tayo ng sa Kanya, ng kapatawaran, agad niya tayo pinapatawad. So, kung meron man tayong mga sa pamilya natin, sa katrabaho natin, kahit nga sa boss natin, pag pinagalitan tayo, is talagang nagiging team natin sa ating
sa ating puso't isipan, but we need to forgive them. We need to pray for them. Dahil sa Panginoon is, walang imposible. Amen? And dito po is, love, it does not invade. Yung pagmahal po, pag meron po tayong pagmamahal, hindi po tayo may inggit. Lahat po tayo is binibigyan ng Panginoon ng kanyang meron po tayong blessings. So, ang sukatan mo sa blessings, hindi po ibig sabihin na yung kung ano ba talaga ang meron ka. Halimbawa, meron akong 1 million. Kayo, puro kayo may 1 million. Hindi ibig sabihin na hindi ako blessed. Ibig sabihin, lahat po tayo blessed. At we will not be in vain. Kasi pag nagselos tayo, is doon na po papasok yung hindi na tayo makakapag-focus sa ipapagawa sa atin ng Panginoon. At kung pag meron po tayong hindi, is makapag-isip na tayo ng hindi maganda. Makapag-reklamo na tayo sa Panginoon. And mali na yung pag-try out natin sa Kanya. Lord, parang hindi mo na ako na-bless. Dahil parang kulang. But sabi ng Panginoon, magtiwala ka lang. Wala tayo ka lang. Dahil patient, kailangan. Because mahal natin ng Panginoon, sabi nga dyan, love, it does not boast. So ano man ang meron tayo, is mag-boast tayo, boast only for the Lord. Sabi nga, it is not proud. Kaya paganda po, dahil tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng humility in our sa pagmamahal natin sa Panginoon is talagang na-acknowledge natin na He is our provider. He is our maker. And sabi nga, it does not dishonor others. So, ano yung pwede natin na halimbawa kung sino man yung mga meron tayong bisita, meron tayong is kailangan natin sila ingatan. Hindi po natin sila or halimbawa kung ako matagal akong hindi nakabalik, tapos bumalik ako, sabihin, o si ano na, si hindi ko dyan, kasi bakit hindi na sila ako. Sabihin, pwede ko, bumalik ka na. Hindi ka pwede rito. Hindi na ako pwede ganito. Sabihin natin sa honor. Amen? Even, sabihin natin, joke lang. Hindi ito pwede sa atin. Sabihin natin, joke. Kung mag-joke ka yung hindi yung nakakasabi. Pwede ka dyan na. Ang ganda mo. Ay, hindi yung joke. Di ba? Kasi mga kapatid, iwasan mo natin ang mag-disorder. Dahil po, nagre-reflect sa atin. Pag nag-deal tayo sa kanila kayo sabihin, bakit ka bumalik? Ay sis, kasi may problema ako. Kaya nga pala bumalik kasi may problema ka. Mind you, mga kapatid, pag naipag-usap tayo sa tao, para tayo umarap sa salamin. Pag sinabi ko sa iyo, parang may problema ka. Nakaharap ako sa salamin. Ako pala may problema. Hindi siya. Kasi, yung puso ko, hindi tama. Kasi parang hindi ako nagagalak na merong dinadala ang Panginoon. Amen? And it is not self-seeking. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Kasi sabi ni rito, ang sabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 10:33, even as I try to please everyone in every way, for I am not seeking my own good, but good of many, so that they may be saved. Sa Tagalog po, sabi ko rito, sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Pinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang aking sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan
ng marami upang maligtas sila. Amen? So, we are encouraging each and everyone na tapos na tayo. Bakit po? Dahil marami nang binago sa atin ng Panginoon. If you want to save people sa kanilang maling paniniwala na pag pumunta sila rito is sila yung magsisip, alalaman po natin that Jesus Christ did not come to serve, but not to be served, but to serve. Amen? At tanongin po natin mga kapatid na napakaganda po na sa bawat pag-serve natin sa Panginoon is yung meron tayong kagalakan. Na ano yung ilan sa atin kagabi tinuro? Na we don't need to be a Saul. Dahil si Saul is a man pleaser. Ang gusto ng Panginoon is magkaroon tayo ng puso na nagsiserve. Hindi lang sa Panginoon, kundi sa kanyang nasasakupan. Dahil kaya tayo ginagawa ng Panginoon kasi kailangan natin mag-serve sa bawat tao na kanyang dadalhin. Amen? And subject, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. So, dapat yung love daw is hindi na madaling nagagalit. And love did not keep no record of wrongs. Tatandaan mo natin na love, kung mahal natin ang tao, wala na tayong listahan. Kaya natin maglilista tayo. Dom, wala tayong nakadami ka sa atin. Walang ganun kasi mahal natin. Sabihin nyo, kuya, parang nakarami ka na rin sa akin. Diba? Kung meron po tayong hindi pagkakaunawaan sa isang tao, is kung hindi mo man kayang kausapin mo si Lord. Then pag kinausap mo si Lord, walang imposible sa kanya. Dahil ang Panginoon is tuturuan at tuturuan niya. Dahil ang Panginoon is namumutap, yung maligong naman. Ayun siya. At of course, magpapaayos ka. Kasi pag hindi ka nagpaayos, pag hindi ako nagpaayos, ang sakit. Dahil ang Panginoon hindi dito sa tenga. Sa heart siya, nag-iis to tinas. Ang tigas ang puso, ayaw mo magbigay ng pagmamahal. May lagi natin tatandaan mga kapatid. Tayo, ginagawa tayo ng Panginoon. Kahit sino man ang nakagrabyado sa atin, burahin na natin agad. Dapat eraser lagi. Ang gala natin. Hindi ballpen at saka listahan. Sabi ko na po yun, pag humingi tayo ng tawad sa kanya, I remember the sin no more. Pag meron nagkasala sa atin, lagi natin tatandaan. Ephesians 6:12. Ephesians 6:12 na yun, na we are not fighting against flesh and blood, but against rulers and principalities of the darkness. Lagi po natin tatandaan, pag meron pa nangawit sa atin, pag meron pong hindi napagano sa atin, ay hindi yan siya. Pwede demonyo yan, na gusto lang ako i-auto-focus. Amen? And love does not delight evil, but rejoice with the truth. It always protect, always trust, always hope, always perseveres. Lagi po natin tatandaan, ang pagmamahal po is nagpo-protekta. Sa pagmamahal ng Panginoon, protektahan po tayo. Sa pagmamahal po ng Panginoon, is nagtiwala po sa atin na susunod po sa atin. At nagbibigay po sa atin ng hope and perseverance. Amen? And, alam niyo ba, love is not a what, but a hope. Alam niyo ba yun na ang pagmamahal, ano ba yung pagmamahal? But a hope. Sabi nga sa 1 John
chapter 4, verse 7 to 9, Beloved, let us love one another, for love of is God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. So alam natin, God is love. In this love of God was manifested toward us. Yung pagmamahal po ng Panginoon is nagmamanifest sa atin. And that God has sent His only begotten Son into the world, that He might live through Him. And you know that? That we might live through Him. Kay Jesus Christ. Amen? So napakaganda po mga kapatid na alamin natin kung ano ba talaga yung love. Kasi pag alam natin yung love, talaga magkakaroon tayo ng direction. Amen? And kumusta po tayo ngayon? Kumusta po yung mga pinagdadaanan natin? Meron pa ba tayong pag-ibig? Of course, meron po tayo. Kasi pag wala po, lagi po natin tatandaan, the love of Jesus empowers you to love others. The love of Jesus will sustain you to love others. The love of Jesus keeps you going to love other person. And the love of Jesus helps you to finish the race. Dahil yung pagmamahal ko, hindi lang isang beses. Ngunit yung pagmamahal is a long-term gift. Amen? And the love of Jesus is the greatest gift of all na meron ka. Kung tingin mo wala kang gift, plain yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. And through the love of Jesus Christ, pagmamahal lahat at magbabago yung pananaw. Kasi sa kunting sa pagmamahal mo lang, is talagang matindi ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Amen? And how to avail the full power of love. First is be filled with the love from God. And next is practice with love from God. And share the love from God. And let me close to this. Sabi nga rito in Ephesians chapter 3 verse 17 to 19, then Christ will make His home in your hearts as you trust Him. Your roots will grow down into God's love and keeps you strong, and you may have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. You may experience the love of Christ. Through it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life, and the power that comes from God. Amen? Pagmamahal po ng Panginoon is na-experience po natin that Christ will make His home in our hearts. Dahil mananahan po sa atin ng Panginoon. And we can trust in Him. Lord, I trust you na kaya kong magmahal. I trust you na yung pagmamahal ko is genuine. I trust you, Lord, na yung pagmamahal ko sa iyo is hindi to peke. Dahil ang pagmamahal mo ng Panginoon is hindi ko peke. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon is merong divine strength. Gagabi lang. Yung pagmamahal ng Panginoon is balik niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At dahil sa pagmamahal ng Panginoon is magkakaroon tayo ng root and will grow down into the God's love and magkakaroon tayo ng malakas na pananampalataya na we can love the people na hindi kamahal-mahal. And we must remember that you may have the power to understand to love people. Dahil kung hindi po pagmamahal na nagagaling sa Panginoon is mahirap talaga unawain na Lord, bakit ko kailangan mahalin ang taong nakasakit sa akin? Lord, bakit kailangan ko mahalin ang tao na wala namang pagmamahal? Lagi ko natin
as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. So, minsan mahirap, but we must always remember that we will experience the love of Christ. Ano talagang mahirap intindihin, but kapit lang tayo sa Kanya. Dahil sa Kanyang pagmamahal, we will have the great understanding and fully that we will need complete with all the fullness of the life and the power that comes from God. Yung kapangyarihan ng Panginoon, yun yung mag-drive sa atin upang makapagbigay tayo ng pagmamahal. Lagi na po tayo kumapit sa Kanya. Lagi na po natin i-activate ang pagmamahal na hindi nanggagaling sa atin. Yan sabi nga ng Panginoon, if anyone who is in Christ, the past is forgotten and everything is new. Kung dati hindi tayo kayang magmahal, but bago na tayo, binago na tayo ng Panginoon. Tinanggal na ng Panginoon yung heart of stone na meron sa atin. And ni-replace ng Panginoon is the heart of flesh. Amen? Let us stand po. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa gabi ito na kami ay tinuruan ng Panginoon. Paano i-activate yung pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Hindi daw, Lord, hindi ka nag-love, but dahil sa iyong pinakita, dahil sa iyong pinagama, Panginoon, we are able to love. Because, Lord, yung pagmamahal na meron sa amin, is hindi na ito pagmamahal na kagaya dati. Dahil kami ay binago mo ba? Lord, we thank you. Dahil ngayon gabi, Panginoon, ay tuturuan mo ang bawat isa to release forgiveness sa lahat ng nakapag-sign sa amin, Panginoon. Lord, we thank you dahil tuturuan mo ang bawat isa, Panginoon, na magpag-reconcile, Panginoon, sa mga tao na ayaw may pag-reconcile sa amin, Panginoon. But Lord, we believe, Panginoon, na ang Holy Spirit ay tumikilos. Ang Holy Spirit ay andyan, Panginoon, na bibigyan kami ng wisdom, Panginoon, paano i-minister ang mga tao na hindi kami minamahal kahit ginagawa namin ang lahat, Panginoon. But Lord, sabi mo nga, Panginoon, na we will always trust you, Panginoon. We will always hold on your words, Panginoon. Kaya Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, ang iyong mga salita ay hindi yan babalik sa iyo na nawala, Panginoon. Ang gusto mo lang, Panginoon, is mag-ubay kami. Ang gusto mo lang, Panginoon, na sundin namin ang iyong pinapagawa, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil nandiyan ang Holy Spirit, Panginoon, na lagi mag-comfort sa amin, Panginoon. We thank you, God, dahil tinanggal mo na sa amin kaisipan, Panginoon, na meron kami mga kalaban, Panginoon. Ang ibinigay mo sa amin, ay ang iniwan mo sa amin sa aming mga kaisipan, Panginoon, is meron kaming maraming tao na mamahalin, Panginoon, na pagmamahal na nagagaling sa iyo, Panginoon. And Lord, we thank you because lahat ng andito, Panginoon, ay magbabago ang pananaw sa buhay, Panginoon, na kaya pala namin magmahal beyond in our imagination, Panginoon. Because, Lord, you are our strength, Panginoon. Ikaw ang daging pinagkukunan namin ng lakas, Panginoon. And Lord, we thank you because tonight is the night, Panginoon. And our heart is full of joy, Panginoon. Because, Lord, ayaw mo, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, is malugi. Ayaw mo ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng hatred sa aming puso, Panginoon. Lord, tuluyan mong linisin ang aming puso, Panginoon. Tuluyan ka maghari sa aming puso at isipan, Panginoon. And walang po ang Panginoon ang gawa ng kalaban sa aming puso at isipan. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord, for the love. Amen. Pwede ba natin sabihin sa kanya, I love you. I love you. I love you. Love of the Lord. I love you. I love you.